Ito pa, pakinggan naman natin itong balitang ito. Grabe, no? Flood control scandal. Ang pinakabatang majority floor leader. Ano naman kung siya pinakabatang, kahit siya pa yung pinakamatandang majority floor leader meron pa rin siyang issue ng pagnanakaw pakinggan natin to kasi dito tinitira nila si Pulong dahil si Pulong nga hindi nagpakita sa ICI. Samantalang ito si Sandro nagpakita sa ICI. Di ba sinabi ko na sa inyo yan, nakaraang vlog natin na talagang pupunta ka dyan sa pupunta ka talaga dyan sa hayop na ICI na yan kasi nga kayo gumawa niyan, tatay mo ang may akda niyan. Hindi pa pinopondohan ng tatay mo yan. Wala pang kapangyarihan niya ang ICI na yan na magpakulong, mag-aresto. Meron lang silang kapangyarihan para magrekomenda. Pero wala silang pangil. Ibig sabihin, walang otoridad. Bakit pupunta ka pa dyan? Kaya nga sabi nga ni Pulong, ba't ako pupunta dyan? Ginawa lang naman yung ICI na yan for propaganda. Para maipalabas, ma-change ni Bongbong Marcos yung naratibo ng tao na siya yung leader, hindi pala leader. Siya yung tawag dito mabait, siya ang hero. Oo, at yung anak din niya gusto ding maging superhero. Pumunta ako sa ICI para magpa-imbestiga. Gago ka pala Pupunta ka sa ICI. Sinabi na nga ng mga taga-ICI na walang kwenta yung ICI. Mga taga-ICI mismo ang nagsasabi na walang kwenta yan, walang pangil, walang pondo, lahat wala. Ang meron lang dyan, tao, pero walang kwenta. So, anong pinagmamalaki mo nagpunta ka sa isang walang kwentang investigasyon? Utang ina nyo talaga, mga bopols talaga kayo Hindi kayo makakalusot sa mga Duterte vloggers. Oo, dahil hindi kami kasing tanga ng mga binabayaran yung barya-barya. Sige, pakinggan natin tong balitang ito. Binatikos ng Malacanang ang pagtabla ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa imbitasyong humarap sa investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Ang ICI naman, tuloy lang daw ang trabaho sa harap ng usap-usapang mabubuwag na raw ito. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Mamantakay mo, pupunta ka sa isang investigasyon na mabubuwag na? May taning na buhay, pupunta ka pa ron? Anong magagawa nung pagpunta mo ron? Wala naman palang silbi ito, mabubuwag na ito. Ang mga tanga talaga kayo. Ito na naman yung loka-loka Bagong ligo na naman yung loka-loka Mistulang Battle of the Presidential Sons ang comparison ng Malacanang matapos purihin ang Battle of the Presidential Sons? Okay ng ina nyo. Talagang paglalabanin natin yung mga presidential sons and presidential daughters, Duterte versus Marcos, putang ina nyo. Ano nagawa ng mga Marcos na yan sa mga anak ni Marcos sa Pilipinas? Bukod sa yung isa, skateboard lang ng skateboard. Yung isa, attend lang ng attend ng concert. Yung isa parang hindi naliligo. Tapos ito si Sandro Marcos na unang-unang naging congressman, magnanakaw na. Panong battle of the presidential sons? Putsang ina, ang tagal nang naging vice mayor, congressman nito ni Pulong Duterte. Tingnan nyo nga ang Davao, ikumpara nyo sa Ilocos Norte. Tapos dalawa na naging presidente ng Ilocos Norte. Tingnan nyo kung ano itsura ng Ilocos Norte, kumpara nyo naman sa Davao. Meron ba kayong mga proyekto na meron sa Davao ngayon? Meron ba kayong mga underground na mga cabling? Meron na ba kayong ganon? Diyan ba sa Ilocos Norte, bukod sa Pagudpod at saka dun sa windmill, ano pa ba yung pinupuntahan dyan? Ano ba yung gustong-gusto ng tao dyan? Maaalala ng tao pag nagpunta sila dyan sa probinsya nyo? Wala. Bukod sa dyan kayo nakatira, walang meron sa Ilocos Norte na may pagmamalaki mo. Dito sa Davao, ang dami-dami. Napakaraming mga kaganapan dito sa Davao na wala dyan sa Ilocos Norte. Mga mga techno hub. Mga buildings. Mga tawag dito, land development. Ang dami dito sa Davao. Hindi na nga maganda ugaga mga tao rito. Sobrang traffic na nga dito. Sobrang unlad ng Davao. Imantakin mo dyan sa Ilocos Norte, dalawa na naging presidente. Putang ina, bulok pa rin yung probinsya na yan. Mas mayaman pa yung probinsya ni Chavit Singson na Ilocos Sur kaysa dyan sa Ilocos Norte. Tapos magmamalaki kayo, Battle of the Sons. Putang ina ninyo. Yan talagang gusto mong puntahan, Claire Castro? Bobo ka talaga, no? Anong pinanganak talaga to si Claire Castro paurong? Kukumpara mo talaga ang mga Duterte dito sa mga Marcos na wala namang ambag sa Pilipinas? Ayop naman talaga. Sige nga, pakinggan nga natin to. kukusa ni House Majority Leader Sandro Marcos na humarap sa ICI kahapon. Taliwas sa pagtabla ni Congressman Paulo Pulong Duterte dahil wala umanong jurisdiction sa kanya ang komisyon. Banat ng palasyo, kitang-kita naman kung sino sa dalawang anak ang napalaki ng maayos. Wow! Pinalaki ng maayos? Sino sa dalawang anak ang pinalaki ng maayos?
Putsang ina, so ibig sabihin, itong usapin ng ICI, itong usapin ng flood control scandal, pinalaki ng maayos. Sige, puntahan natin yung pinalaki ng maayos. Pakinggan muna natin to. Unang-una, bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente. Hindi takot. Disente. Hindi porkit naka-Amerikana, disente. Hindi porkit humarap sa ICI, hindi natakot. Drug test. Sinabi ni Amy Marcos, tsahin nila mismo na nagdodroga ang mga buwaka ng inang yan. Nagdodroga ang tatay, nagdodroga ang nanay, putang ina. One happy family sila. The family that snort cocaine together. Oo, wasted together. Tingnan mo ang mga itsura. Putang ina, ang yayaman pero mga mukhang tuyot. Yan ba ang pinalaki ng tama? Pinalaki ng disente? Anong klaseng pagpapalaki sa mga Marcos? Simulan natin sa lolo. Ang lolo, magnanakaw. Ang lolo, mamamatay tao. Ang lolo, according sa history ng buong mundo, pinakamagnanakaw na presidente. Tapos ang lola, magnanakaw, may plunder case na conviction diyan sa Sandigan Bayan. Tapos napakaluho mamuhay, ang dami-daming sapatos. At kung ano-anong mga kayamanan ang pinagsasabit sa katawan niya. Galing naman sa nakaw na pera ng taong bayan. So yun yung klase ng pagpapalaki kay Bongbong Marcos. Kaya nga si Bongbong Marcos mahina. Ang sabi nung kapatid, si Amy Marcos mismo, na walang alam ito, party lang ng party, bata pa lang, inom na ng inom, bata pa lang, cocaine na ng cocaine. Oo, presidente pa, tatay namin, putang ina, nagko-cocaine na yan. Kaya ngayon, ang isang adik, ang mahahanap niyan na mapapang-asawa, adik din. This is according to Amy Marcos, ha. Pinakasalan ni Bongbong ito si Lisa, akala niya titino, lalo palang lalala. Bakit? Puta, adik din pala. So adik, nakapangasawa ng adik, anong magiging mga anak niyan? Di puro mga adik. Ang matindi ron, may bonus pa. Bukod sa adik, yung mga magulang, adik yung mga anak, mga magnanakaw pa. Tingnan mo, sinasabi, di umano si Lisa Marcos, arena daw ng smuggling, di umano ha. Tapos ito naman si Sandro Marcos, prinsesa din ng flood control, insertion at saka allocable. Tapos yung mga vape products daw sa Pilipinas, di umano, minamanipulate at kinokontrol daw nitong prinsesa ng kadiliman na ito na si Sandro. Alam ninyo, hindi ko alam talaga saan kumukuha ito si Claire Castro ng kapal ng mukha para isabihin itong mga bagay na ito. Na pinalaki ng tama ito sila Sandro. Hindi porket magaling mag-English, hindi porket maayos manamit, disente. Putsang ina nga, yung mga congressman nga, sabi ko nga sa inyo, yung iba dyan nagbibigay pa ng Bible verse pero magnanakaw eh. So saan mo nakuha yan? Sige, si Pangulong Duterte. Pumunta tayo sa pamilya ng mga Duterte. Papaano pinalaki ni Pangulong Duterte yung mga anak niya? Yung ba ginugulpi niya yan, dalawang yan? Si Basti at saka si Pulong ginugulpi niya yan. Alam mo ba ito si Inday Sara kapag ka daw itong magkapatid na to lasing ginugulpi ni Inday Sara yan? Meron ba silang kaso ng corruption? Meron silang kaso ng pagnanakaw, pagwawaldas at pagsasayang ng tiwala ng taong bayan? Ang mga Pilipino ba nananawagan na magpa-drug test sila? Ang mga Pilipino ba nananawagan na i-lifestyle check sila? Walang ganun. Bakit? Kasi nga, pinalaki talaga sila ng tama nito ni Pangulong Duterte at saka nitong nanay nila na si Beth Zimmerman. Hindi man sila buo bilang pamilya dahil nagkahiwalay, maaari, sabi ko nga sa inyo, itong mga Duterte, pwede niyong sabihin na babaero sila. Marami silang mga anak sa labas. Maaaring ganun. Pero aside from that, wala na kayong masisilip sa mga to. Ano magagawa nyo, mga pogi? Ano magagawa nyo, mga mistiso, mababango? Pumapayag naman yung mga chicks na ligaw-ligawan sila ng mga ito. So anong problema dun? Nasa sa kanila na yun, personal na yun. Pero pagdating sa pagsisilbi sa bayan, ang Davao City, debt-free yan. Walang utang yan nung panahon ni VP Sara. Panahon ngayon ni Baste, walang utang yan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, walang utang yan. Ang daming natutulungan yan. Saan nagsimula ang Davao City? Simula ang Davao City sa bulok, magulo, madilim. Ano na ngayon ang itsura ng Davao City? Pumunta ka kasi ng Davao. Pumunta ka ng Ilocos, tapos pumunta ka ng Davao, ikumpara mo. Ayan to si Claire Castro kung ano-anong pinagsasasabi.
matapang na humarap sa investigasyon. Hindi nagtago, nagboluntaryo pa. Yun na nga ang masama doon eh. Nagboluntaryo. Pumunta ka doon, hindi handa yung pinuntahan mo. Anong itatanong sa'yo? Eh di wala. O halimbawa, dyan sa korte, may hearing tungkol sa krimen. Bigla kang pumunta ron. Ako po si ganito at gusto ko pong magsalita. Ha? Anong gusto mo magsalita? Hindi pa pwedeng pupunta ka rito sa hearing, bigla ka magsasalita. Sinong nagre-represent sa'yo? Wala, ako lang. Tarantado, hindi pa pwede yan. Paano kita mako-cross-examine? Paano kita matatanong ng mga critical na tanong kung hindi naman kita pinapupunta rito, hindi kita iniimbitahan dito. Ito si Claire Castro, ano talaga eh, yung utak talaga dito puro kalyo na eh. Puro kasi makeup, baka kakasinghot nito ng Ever Bilena na makeup, pati yung utak niya lumabo na eh. Nilala ang ICI. Hindi tulad ng iba. So doon pa lang po bilang magulang ay proud sila. Proud talaga. Hindi ka ba magiging proud kay Sandro Marcos kung ako nga si Marcos Sr.? Buta, maihiya ako eh. Tangina, akala ko magnanakaw na ako, yung pala mas matindi pa tong apo ko. Hindi ba? Magiging proud talaga si Marcos Sr. at saka si Marcos Jr. dyan kay Sandro. Mantakin mo, bata-bata pang galing na magnakaw. Di umano. Di umano ha. Sabi ni Sandro, huwag kayo magagalit sa akin. Kasi hindi naman natin sasabihin magnanakaw si Sandro Marcos kung hindi sinabi ni Saldico. Kung si Saldico sana, biniktin nyo na noon pa. Hindi na sana napagsalita yan, di ba? Hindi na sana natin mabibisto yung mga ginawa ni Sandro. Pero dinideny niya yung insertion. Dinideny niya yung allocables. Anong ibig sabihin nun? Di ibig sabihin magnanakaw, nandoon talaga sa GAA yung allocables at saka yung yung insertion na yan, tas sasabihin niya wala. Di ba? Kung di ka ba naman ingot at tanga, tatay mo yung nagche-check. Halimbawa man, hindi ikaw naglagay ng insertion na yan. Tatay mo nagche-check eh. Nakita niya, may insertion yung anak ko, ang dami ha. Siyempre tatanungin ka niya, hoy ilo anak, butang ina, ano tong ginagawa mo? Ang dami mong insertion. Hindi sa akin yan, daddy. Ito lang ang insertion ko. Ganun ba? Sige, putyang i-ano ko to, i-vito ko to. Kung budget na to. Ganun, hindi eh. Nakita ng tatay mo, yung anak niya, ang daming, wow, I'm so proud. Proud na proud ako, mantakin mo, 100 billion ang insertion ko, tapos ang insertion ng anak ko, 50 billion, ang galing. Magiging proud talaga si Bongbong Marcos sa Claire Castro kay Sandro dahil pangalawang termino pa lang niya bilang congressman, pero putang ina, sobrang mas magdanakaw pa siya doon sa mga matatagal ng congressman. Nakaka-proud yan. Bilang isang magnanakaw na magulang, bilang isang adik na magulang, nakaka-proud na yung adik mong anak marunong na magnakaw. Hindi lang siya basta adik, magnanakaw pa siya, di ba? Itodo nyo na. Nakaka-proud talaga yan. Promise. Ilang anak. Diversion daw para pagtakpan ang katotohanan para kay Pulong ang pagpapatawag sa kanya ng ICI. Pero para sa Malacanang, walang dahilan para tumalikod sa investigasyon kung wala namang itinatago. May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. It means you are responsible for the consequences of your own acts. Marami na po mga mabatas na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. May nakulong? Wala. Pero pag nagpunta dyan si Pulong, putang ina niyan, ang susunod na rekomendasyon ng ICI, kasuhan si Pulong. Patibong yan. Marami na nga nagpunta dyan, pero alam naman natin na yung mga nagpunta dyan, puros palabas lang. Bakit? Mismong mga taga-ICI nang nagsasabi na itong ahensya nito walang ngipin. Itong ahensya na to walang silbi at itong ahensya na to malapit ng lumubog. So ano pang pinagmamalaki natin na may mga nagpunta dyan kung palubog naman na yan? Putangin na mo, Claire Castro, talaga wala ka talagang kukote. Wala kang utak. Nagbigay ng kanilang mga response ng kanilang mga nalalaman. Pero mismong si resigned Commissioner Rogelio Babe Sings Buntot mo, hila mo. Pag takot ka daw sa investigasyon, ibig sabihin, may tinatago ka. Ganun nga yung sinasabi namin, di ba, Claire Castro? Sabi ko kasi, pinahamak mo na naman yung mga Marcos dito eh. Pinagsasalitaan nyo pa kasi ito, pinapahamak naman kayo nito. Pero katulad ng sinasabi ko, yung mga spokesperson dati, bihira magkamali. Ito si Claire Castro, araw-araw sablay. So sa sobrang daming sablay ni Claire Castro, hindi na rin natin alam kung ano yung pinakasablay sa lahat ng sablay na sinabi niya. Pero dito sa sinabi niya na kapag hindi ka nag-a-adhere doon sa panawagan, ibig sabihin, may tinatago ka. Ganun nga yung gusto nating sabihin sa kanila doon sa issue ng paggamit ng droga ng pamilya. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang isang tao ang pinararatangan dito na gumagamit ng droga. According mismo ito sa kapamilya, ate, nagsilbing nanay, sa kanila, nagdadrag sila buong angkan. Nanay, alam mo yung kanta ng mother, father, brother, sister. Wala lang sila sister eh. Oo, lahat yan, mga adik.
So may panawagan ng taong bayan because public office is public trust. Dapat magpa-drug test na kayo. Anong ginagawa ninyo? Nagpapadrug test ba kayo? Hindi kayo nagpapadrug test. So kung ilalagay natin yung logic, same logic na sinasabi dito ni Claire Castro na kapag ikaw ay addict ka o ikaw ay hinire-request na gawin ng isang bagay at ayaw mong gawin, ibig sabihin, kahina-hinala ka. Ganun din, kung sinasabi ni Amy Marcos na addict kayo at sabi ng taong bayan magpa-hair follicle test kayo tapos iniiwasan ninyo, you do not even dignify it with an answer. Ibig sabihin, safe na isipin ng taong bayan na addict talaga kayo, pamilya talaga kayo, hindi lang ng mga kawatan, pamilya pa kayo ng mga addict at nakakahiya kayo sa ibang bansa, sa buong mundo. Di ba? Ang nagsabing walang pangil ang ICI dahil sa lubos na kakulangan sa pondo. Tugon ng palasyo, nasa komisyon na ang pondo. At sa matagal ng pagkwestiyon sa kapangyarihan ng ICI, muling iginiit ng Malacanang na fact-finding commission ito na binuo para tumulong sa DOJ at Ombudsman na magsampa ng kaso. Naknang po, ciao. Trabaho nga kasi ng DOJ at saka ng Ombudsman yan. Mag-fact-find at magsampa ng mga kaukulang kaso. Hindi naman kasi trabaho ng ICI yan eh. Ginilagay nyo ng itong ICI na ito dito para magmukhang bida si Bongbong at magmukhang may ginawa. Pero ang sabi niya, malapit na bilang ng mga araw niyo matatapos na yung termino ni Marcos, wala pang nakukulong ng mga politiko. Nagbuo siya ng isang komisyon na palubog. Nagbuo siya ng isang komisyon hindi niya binigyan ng baon. Paano magfa-function? Nagbuo siya ng kumbaga naglagay siya ng isang bantay na tulog. Nilalagay kita dyan para bantayan mo yung bahay As ang unang-unang ginawa ng bantay na yun, natulog. Putang ina niyan. Ganun itong ginawa nito ni Bongbong Marcos dito sa ICI na ito at sa katarantaduhang pagnanakaw sa Pilipinas. Kunyari, nagbuo siya ng mga bagay-bagay pero walang kwenta lahat yun. Those are all for optics. Kaya nga kung ako si Pulong, bakit ako makikisali sa katarantaduhan yung ginagawa? Bakit ako pupunta dyan? Putang ina, kayo na nagsasabi, palubog na yan. Kung ang ICI ay nagre-rekomenda ng kaso sa DOJ at sa Ombudsman, di i-rekomenda na nila na kasuhan ako, walang problema because ang gobyerno ng Davao ay willing humarap sa kahit na anong klaseng investigasyon na may katuturan. Investigasyon ng COA kung patungkol sa paggamit ng pera yung kailangan na investigahan. O investigasyon ng Ombudsman kung patungkol sa sa mandato yung violate. Kung patungkol naman sa krimen ang violate, di DOJ. Bahala kayo, pumunta kayo rito. We are welcoming you to investigate. Pero ICI, putangin na yan. Anong mahihita ako dyan? Wala sa konstitusyon yan. Kung ako bilang congressman, hindi nga ako pwedeng ipatawag dyan sa Senado dahil sa interparliamentary courtesy Diyan pa kaya sa ICI? Yung ICI na yan, wala yan power over me. Hindi ako pwedeng ipatawag niyan. At wala akong pakialam kung iisipin ng taong bayan na, ay, duwag ako. Dahil di ako nagpunta dyan. Because again, 21% na lang ng mga Pilipino ang nauulol ninyo. The other 50%, 60 or 70% ng mga Pilipino believes na tarantado kayo at yung mga Duterte ang pag-asa ng Pilipinas. Yari! Ang galing, no? Yan si Boss Dada. Tiyangina for mayor. Kung nanganganib na nga bang ma-dissolve ang ICI, But since nga po, nandiyan naman din po ang Ombudsman at napaka-active din po nila patungkol po sa usapin ng mga anomalyang flood control projects, maaari pong maging ganun. Pero as of now, Ko-contradict talaga si Claire Castro sa mga sinasabi niya. Napakatapang daw ni Sandro Marcos humarap sa ICI. Tapos sinasabi niya na pwedeng lumubog na yung ICI kasi meron namang ombudsman Masipag naman sila Putang ina niyan. Kung nga sa inyo, tarantado talaga to Tuwan-tuwa siya. Proud daw si Bongbong na nagpunta si Sandro sa ICI. Okay nang ina niyan. Tingnan mo, parang ganito lang yan Ako ang may-ari ng eskwelahan. Ako nagpapasweldo sa lahat ng mga teacher sa eskwelahan. Tapos dyan ko i-enroll yung anak ko. Do you expect? Ine-expect mo na yung anak ko babagsak sa paaralan na yan? Kahit matulog yung anak ko dyan, putang ina, pasado yan, baka first honor pa yan taon-taon. Di ba? Yan yung hindi nila iniisip Okay sana kung ang nagbuo nitong nitong ICI na ito COA, di ba? Yun okay. Pero ang nagbuo presidente mismo, tas ang iimbestigahan presidente mismo. Ano yan, bali? Hindi ba usually ganyan ang ginagawa kung halimbawa ikaw ay
isang DOJ secretary, tapos yung anak mo nahuli nagdodroga, may kaso siya, hindi ba ang gagawin mo? Mag-step down ka para hindi mo ma-impluwensyahan yung investigasyon. Ito hindi puta, presidente ka pa. Nagbuo ka ng komisyon, pupunta yung anak mo dyan para i-deny yung mga akusasyon sa kanya, tapos gusto mo maniwala Pilipino. Wala palubog na ito. And the fact na palubog na ito, meaning nonsense yung pagpunta ni Sandro dyan. Pupunta siya sa isang barkong palubog na. Inan nyo. Lokohin yung lelang nyo. Wala pa po tayong pinakadetalye. So ano mang update patungkol dyan? Ayon kasi sa Politico.com, kinukonsidera na rin daw ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin na sumunod sa pagbibitiw ni Singson. Utangin na mo, Asurin, kahit na atakin ka sa puso, wala kaming pakialam. Wala ka rin naman nagawa sa Pilipinas, hudas ka. Wala ka namang alam sa pag-iimbestigasyon ng korupsyon. Pulis ka eh. Ang iniimbestigahan mo, yung mga krimen, hindi naman korupsyon, kundi ka ba naman ulol. Sa totoo lang, yung paglalagay sa'yo dyan, wala na kasing gustong tumanggap at wala na silang mailagay. Kailangan aso nila ilagay nila dyan, kaya nilagay ka. Pero anong naitutulong mo sa komisyon na yan? Ano bang expertise mo? Ang expertise mo is police operations. Okay nang ina nyo wala nga kayong authority para manghuli ng tao Paano may maitutulong ka dyan? Aso rin, hindi nga namin alam, naaso ka eh. Hindi nga rin namin alam na nandiyadyang ka pala eh. O wala kaming pakialam sa'yo. Huwag kang mag-feeling trillianis na may importansya na hindi naman. Dahil sa umano'y differences nila ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. Setyembre lang pumasok si Azurin matapos palitan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagpahayag din ng pagkadismaya sa pondo ng ICI. Dahilan para gumastos pa raw siya mula sa kanyang sariling bulsa noong nakaupo pa ito sa ICI. Pero ayon sa executive... Tinan mo. Nagbuo, ganito talaga ka magnanakaw si Bongbong eh. Binuo niya na yung komisyon, kumbaga nagbuo siya ng basketball team. Tapos, hindi niya binila ng bola, hindi niya pinagawa ng uniform. Mas gusto niya mag-basketball tong mga to. Tarantado, wala nga mga sapatos eh. Paano makakapag-basketball tong mga to? Ganyan ka bobo si Bongbong at ganyan ka mambubudol yan. For the sake na meron siyang ginawa, gumawa siya kunyari ng ICI, pinondohan niya ba? Kaya naman takin mo, pag mamalaki mo na ginawa mo yan, yung pala pondo ng taong bayan yung gagamitin dyan. Hanggang ngayon, wala pang pondo. Tagal-tagal na nitong ICI na ito. Samantalang, namimigay sila ng regalo ngayon. May pera naman pala sila. Pero, may pera naman pala silang pangpasyal. Pero pagdating dito sa pagpondo, sa paglaban sa korupsyon, hindi nila pinopondohan. Bakit? Kasi nga, putyang inang yan. Mamaya, pondohan mo yan. Tapos yung ebidensya sa kanila rin papunta. The fact na hindi pinondohan ito agad, ibig sabihin, tarantado lang tong, moro-moro lang to. Tong ICI na ito, wala na to, patay na ito, wala nang silbi ito. Oo, kaya sabi ko nga sa inyo, 2026 na sa susunod. Oo, magpapasko na. Sabi nila may makukulong na mga politiko, hanggang ngayon wala pa na nakukulong na mga politiko. Magto 2026 na. Sa 2026, pag natapos ang 2026, mamimili ng tao kung sino yung gusto nilang mga tumakbo. By 2027, may mga kandidato na natatakbo for 2028. Pustahan tayo. Putsang ina si Bongbong, wala pa rin na ipapakulong yan. O, tas ano na naman kaya ang sasabihin nila niyan na ano na naman kaya pautot ang gagawin nila niyan? Director ng ICI na si Attorney Brian Hosaka, magpapatuloy ang trabaho ng komisyon hanggang makumpleto nito ang mandato o kaya'y buwagin ng Pangulo. Tumangging magbigay na pahayag ang Office of the Ombudsman para kumpirmahin ang pahayag ni Ombudsman. Yan yung sinasabi natin. Yan yung sinasabi ni Bongbong Marcos na ako ang nagsimula ng flood control issue na ito, ako rin tatapos. Yan na yun. Siya nagsimula magnakaw. Tapos sila ang nagsimulang gumawa ng investigasyon at madidissolve na yung investigating body or investigative body na ginawa nila. Wala pa rin napapakulong. Siya talaga ang tatapos sa bayang Pilipinas. Dudurugin niya ng bayang Pilipinas. Diyos mo yun. Sos! Oh, Diyos ko po, sabi ko nga sa inyo, wala na talagang pag-asa kapag gaganto tayo ng ganito. Oh, Diyos ko Lord, puros na lang. Puros kabalbalan na lang ang ginagawa nila sa ating bayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama pa
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at